May mga tao na kahit anong gawin mo, hindi ka nila kayang pagkatiwalaan. Kahit totoo ka, kahit wala kang ginagawang mali, parang may boses sa isip nila na nagsasabing, huwag kang maniwala. Pero ang tanong, masama ba talaga sila? O may mas malalim na dahilan kung bakit hirap silang magtiwala? Sa video na ito, aalamin natin ang sikolohiya ng tinatawag na deep distrust, isang uri ng pagdududa na hindi basta-basta nawawala. Dahil ito ay nakaugat na sa isip, emosyon at karanasan ng isang tao. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit mahirap magtiwala? Ang sikolohiya ng deep distrust. May mga tao na hindi agad nagtitiwala kahit wala ka namang ginagawang masama. Hindi ito dahil gusto nilang maging malamig o mapagmataas. Sa totoo lang, kadalasan, ito ay isang paraan ng kanilang isip para protektahan ang sarili. Ayon sa psychology, ang deep distrust ay hindi basta ugali lang. Ito ay kadalasang bunga ng mga nakaraang karanasan tulad ng panloloko, betrayal, o paulit-ulit na pagkabigo sa mga taong pinagkatiwalaan nila. Sa bawat sakit na naranasan, natututo ang utak na magtayo ng depensa. Parang sinasabi nito, huwag ka nang magtiwala, mas ligtas ka kapag nag-iingat ka. Sa paglipas ng panahon, nagiging automatic ito. Kahit sa mga bagong tao, dala pa rin nila ang takot. Kahit walang malinaw na dahilan, may kutob sila na baka masaktan lang ulit sila. Ito ang tinatawag na emotional conditioning, kung saan ang nakaraan ay patuloy na nakakaapekto sa kasalukuyang pagtingin sa iba. Ngunit may kapalit ang ganitong proteksyon. Habang iniiwasan nila ang sakit, unti-unti rin silang nahihirapang bumuo ng tunay na koneksyon. Nawawala ang pagkakataon na maranasan ang tiwala, pagmamahal, at seguridad na nanggagaling sa healthy relationships. Ang totoo, ang deep distrust ay hindi kahinaan. Isa itong senyales na ang isang tao ay nasaktan na noon. Pero para makalaya dito, kailangan nilang matutong magtiwala muli, paunti-unti, sa tamang tao at sa tamang panahon. 2. Lihim ng pagdududa. Bakit may deep distrust ang iba? May mga tao na kahit tahimik lang, parang laging nagdududa. Hindi sila madaling maniwala at madalas ay nag-o-overthink sa mga simpleng bagay. Sa paningin ng iba, parang negatibo sila. Pero sa ilalim nito, may mas malalim na dahilan. Ang deep distrust ay kadalasang nagsisimula sa mga karanasan noong mas bata pa ang isang tao. Maaaring lumaki siya sa environment na puno ng inconsistency, kung saan ang mga taong dapat pinagkakatiwalaan ay nagiging sanhi rin ng sakit. Halimbawa, mga pangakong hindi natutupad o pagmamahal na pabago-bago. Dahil dito, natututo ang isip na maging mapagbantay. Sa psychology, ito ay konektado sa tinatawag na insecure attachment. Kapag hindi naging stable ang emotional support noong bata pa, nagkakaroon ng pattern ang isang tao na laging magduda sa intensyon ng iba. Kahit mabait ang kaharap nila, may bahagi ng isip nila na nagsasabing may mali o may tinatago. Habang tumatagal, nagiging bahagi ito ng kanilang pagkatao. Hindi na nila namamalayan na ang pagdududa ay hindi na lang proteksyon, kundi hadlang na rin. Nahihirapan silang magtiwala, magbukas, at bumuo ng malalim na relasyon. Ang ganitong ugali ay hindi pinili. Ito ay nabuo mula sa karanasan. At kung ito ay natutunan, maaari ring itong baguhin. Sa tamang pag-unawa, self-awareness, at mga taong consistent at totoo, unti-unting nababawasan ang takot. 3. Ang agham sa likod ng kawalan ng tiwala sa tao. Bakit may mga taong kahit wala namang malinaw na dahilan, hirap pa ring magtiwala? Hindi ito simpleng pag-iisip lang. May agham na paliwanag sa likod nito. Sa psychology at neuroscience, ang utak ng tao ay may built-in na sistema para sa kaligtasan. Kapag nakaranas ka ng sakit, panloloko o emosyonal na trauma, inaalala ito ng utak bilang babala. Ang bahagi ng utak na responsable sa pag-detect ng panganib ay nagiging mas aktibo.
Kaya kahit normal na sitwasyon lang, nagiging alerto agad ang isip. Ito ang dahilan kung bakit ang isang taong may deep distrust ay mabilis makaramdam ng duda. Hindi dahil gusto nilang maghinala, kundi dahil sanay na ang utak nila na maghanap ng posibleng banta. Para sa kanila, mas mabuti nang magduda kaysa masaktan ulit. May tinatawag ding confirmation bias. Kapag naniniwala ang isang tao na hindi mapagkakatiwalaan ng iba, mas napapansin niya ang mga kilos na nagpapatunay dito. Kahit maliit na bagay, nagiging ebidensya na para patibayin ang kanilang paniniwala. At habang inuulit ito, lalo itong tumitibay. Ngunit may downside ang ganitong sistema. Habang pinoprotektahan nito ang isang tao, nililimitahan din nito ang kakayahan niyang makaranas ng tiwala at koneksyon. Ang mundo ay nagiging lugar na puno ng duda kaysa oportunidad. Ang utak ay may kakayahang magbago. Sa pamamagitan ng bagong karanasan at unti-unting exposure sa mga taong mapagkakatiwalaan, natututo itong mag-adjust. Hindi man ito madali, posible itong mangyari. 4. Deep distrust. Kapanganiban o proteksyon ng isipan. Ang deep distrust ay madalas tinitingnan bilang isang problema. Kapag hindi ka marunong magtiwala, sinasabi ng iba na magiging mahirap ang relasyon mo sa tao. Pero paano kung hindi ito kahinaan, kundi isang uri ng proteksyon? Sa psychology, ang isip ng tao ay likas na naghahanap ng paraan para maiwasan ang sakit. Kapag nakaranas ka ng matinding pagkabigo o panloloko, nag-a-adjust ang isip mo. Unti-unti nitong binabago ang paraan ng pagtingin mo sa iba. Mula sa pagiging bukas, nagiging maingat. Mula sa pagtitiwala, nagiging mapagduda. Sa ganitong paraan, ang deep distrust ay nagsisilbing depensa. Para itong pader na itinayo ng isip para hindi ka na muling masaktan. Habang mas mataas ang pader, mas ligtas ka sa posibleng sakit. Pero kasabay nito, mas nahihirapan ka ring papasukin ang mga taong may mabuting intensyon. Dito pumapasok ang tanong, kapanganiban ba ito o proteksyon? Ang sagot ay parehong oo. Proteksyon ito dahil pinipigilan ka nitong masaktan agad. Pero kapanganiban din ito kapag nasobrahan, dahil hinaharangan nito ang posibilidad ng tunay na koneksyon at tiwala. Ang problema ay hindi ang pagkakaroon ng distrust, kundi kung gaano ito kalakas at kung kailan ito ginagamit. Kapag lahat na lang ng tao ay pinagdududahan, kahit walang dahilan, nagiging hadlang na ito sa personal na growth. Ang susi ay balanse. Hindi kailangang ibigay agad ang tiwala, pero hindi rin kailangang isara ang sarili. Matutong mag-obserba, maghintay, at magbigay ng tiwala sa tamang tao at tamang pagkakataon. 5. Paano nabubuo ang matinding pagdududa ayon sa psychology? Ang matinding pagdududa ay hindi basta lumalabas ng walang dahilan. Ito ay unti-unting nabubuo sa paglipas ng panahon, kadalasan mula sa maliliit na karanasan na paulit-ulit na nangyayari. Sa psychology, nagsisimula ito sa unang beses na masaktan ang tiwala ng isang tao. Maaaring ito ay isang pangako na hindi tinupad, isang kasinungalingan, o isang taong biglang nagbago. Sa unang pagkakataon, maaaring masaktan pero kaya pang magtiwala ulit. Pero kapag naulit ito, nag-iiba na ang reaksyon ng isip. Unti-unting natututo ang utak na iugnay ang tiwala sa sakit. Sa bawat panibagong karanasan, parang naglalagay ito ng marka. Hanggang sa dumating ang punto na kahit wala pang nangyayaring masama, nag-a-anticipate na agad ang isip ng posibilidad ng pagkabigo. May tinatawag na pattern recognition ng utak. Kapag may napansing pagkakapareho sa mga sitwasyon o tao, agad itong naglalabas ng babala. Kahit hindi pa sigurado, pinipili nitong magduda para maiwasan ang risk. Kasabay nito, nabubuo rin ang emotional memory. Hindi lang isip ang nakakaalala, pati emosyon. Kaya kahit matagal na ang nakaraan, dala pa rin ng isang tao ang pakiramdam ng sakit. At ito ang nagiging basehan ng kanyang pagdududa sa kasalukuyan. Sa paglipas ng panahon, nagiging automatic ang ganitong reaksyon. Hindi na ito pinag-iisipan, kusa na lang itong lumalabas.
Ang simpleng sitwasyon ay nagiging trigger at ang tiwala ay nagiging mahirap ibigay. Kung paano ito nabuo, ganun din ito pwedeng mabago. Sa pamamagitan ng bagong karanasan, consistency, at mga taong totoo, unti-unting natututo ang isip na hindi lahat ng sitwasyon ay pareho ng nakaraan. 6. Bakit laging may alarm sa puso at isip? May mga tao na kahit tahimik ang sitwasyon, parang may laging babala sa loob nila. Kahit walang malinaw na dahilan, may pakiramdam silang may mali. Parang may alarm na hindi tumitigil. Sa psychology, ang ganitong pakiramdam ay konektado sa heightened threat response. Kapag ang isang tao ay nakaranas ng paulit-ulit na emotional pain, natututo ang isip na maging sobrang sensitibo sa posibleng panganib. Ang utak ay nagiging mas alerto kaysa normal. Ito ang dahilan kung bakit kahit simpleng pagbabago sa tono ng boses o kilos ng isang tao ay nagiging trigger. Para sa iba, maliit na bagay lang ito. Pero para sa taong may deep distrust, ito ay senyales na maaaring may hindi magandang mangyari. Ang alarm na ito ay hindi nila pinipili. Ito ay automatic na reaksyon ng isip. Parang sinasabi ng utak, mas mabuting mag-ingat kaysa magsisi sa huli. Kaya kahit gusto nilang magtiwala, may bahagi ng sarili nila na pumipigil. Sa paglipas ng panahon, nagiging bahagi ito ng kanilang araw-araw na buhay. Ang bawat interaksyon ay may kasamang pagsusuri. Ang bawat salita ay may kasamang pagdududa. At kahit walang malinaw na banta, nananatili ang pakiramdam ng pagiging alerto. Ngunit may epekto ito. Nakakapagod ang laging nasa guard. Nakakaubos ng energy ang patuloy na pag-iingat. At habang tumatagal, nahihirapan ang isang tao na makaramdam ng tunay na seguridad. Ang mahalagang maunawaan ay hindi ito kahinaan. Ito ay resulta ng mga karanasang nagturo sa isip na maging handa sa anumang posibleng sakit. Pero hindi ibig sabihin nito na kailangan itong manatili habang buhay. Sa tamang pag-unawa at unti-unting pag-expose sa mga sitwasyong ligtas, natututo ang isip na humina ang alarm. Hindi ito mawawala agad, pero pwedeng bumaba ang lakas nito. 7. Ang lihim ng hindi pagtitiwala sa tao. May mga tao na parang may distansya. Kahit sinusubukan mong lumapit, hindi sila agad nagbubukas at tila laging may harang sa pagitan ninyo. Sa paningin ng iba, parang choice nila ito. Pero sa psychology, may mas malalim na lihim sa likod nito. Ang hindi pagtitiwala ay kadalasang nagmumula sa pagkawala ng sense of safety. Kapag ang isang tao ay nasanay sa sitwasyong hindi predictable ang ugali ng iba, natututo siyang mag-ingat sa lahat ng oras. Hindi niya alam kung kailan siya masasaktan, kaya pinipili niyang huwag na lang magtiwala ng buo. May tinatawag na self-protection mechanism ang isip. Ito ang paraan ng utak para maiwasan ang emotional pain. Sa halip na umasa at masaktan, mas pinipili nitong magduda at manatiling kontrolado ang emosyon. Para sa kanila, mas ligtas ang hindi masyadong umaasa. Kasabay nito, nabubuo rin ang paniniwala na ang ibang tao ay hindi consistent. Kahit may mga taong nagpapakita ng kabutihan, may bahagi pa rin ng isip nila na naghihintay ng pagbabago. Parang lagi silang handa sa posibilidad na mabigo. Ang lihim dito ay hindi sila takot sa tao mismo, kundi sa posibleng sakit na dala ng pagtitiwala. Kaya ang distansya na nakikita mo ay hindi paglayo sa iyo, kundi paraan nila para protektahan ang sarili. Pero may limitasyon ang ganitong mekanismo. Habang pinipigilan nito ang sakit, pinipigilan din nito ang pagpasok ng tunay na koneksyon. Ang relasyon ay nananatiling mababaw dahil walang sapat na tiwala na nabubuo. Ang pagbabago ay nagsisimula sa maliit na hakbang. Hindi kailangang biglain ang pagtitiwala. Sa halip, unti-unting pagbibigay ng pagkakataon sa mga taong nagpapakita ng consistency at katapatan. 8. Mula trauma hanggang pag-iingat, hindi lahat ng pag-iingat ay likas. Para sa iba, ito ay natutunan mula sa sakit. Ang deep distrust ay madalas nagsisimula sa trauma, mga karanasang nag-iwan ng malalim na marka sa isip at emosyon.
Kapag ang isang tao ay nakaranas ng matinding betrayal o paulit-ulit na pagkasira ng tiwala, hindi lang emosyon ang apektado. Pati ang paraan ng pagtingin niya sa mundo ay nagbabago. Ang dating bukas na pananaw ay napapalitan ng pag-iingat at pagdududa. Sa psychology, ang trauma ay may kakayahang baguhin ang response ng utak. Ang mga karanasang masakit ay hindi basta nakakalimutan. Sa halip, nagiging gabay ito ng isip sa pagdedesisyon. Kaya sa bawat bagong sitwasyon, dala pa rin ng isang tao ang alaala ng nakaraan. Dito pumapasok ang pag-iingat. Hindi na ito simpleng pagiging maingat lang. Ito ay nagiging survival strategy. Ang bawat kilos ay pinag-iisipan. Ang bawat tao ay sinusuri. Para sa kanila, mas mabuti nang maging handa kaysa muling masaktan. Ngunit habang tumatagal, ang pag-iingat na ito ay maaaring lumampas sa tamang limitasyon. Ang dating proteksyon ay nagiging hadlang. Nahihirapan silang magtiwala kahit sa mga taong walang masamang intensyon. Ang deep distrust ay hindi agad nawawala. Ito ay resulta ng malalim na karanasan, pero hindi rin ito permanenteng estado. Sa tamang proseso, unti-unti itong nagiging manageable. Ang healing ay nagsisimula sa pagkilala na hindi lahat ng sitwasyon ay pareho ng nakaraan. Na may mga taong kayang magbigay ng respeto at katapatan. At sa bawat maliit na hakbang ng pagtitiwala, nababawasan ang bigat ng trauma. 9. Bakit mahirap magbukas ng puso? Ang psychological reason. May mga tao na kayang makipag-usap, tumawa, at makisama. Pero pagdating sa tunay na emosyon, bigla silang nagsasara. Hindi nila kayang magbukas ng puso kahit gusto nila. Para sa iba, parang malamig sila. Pero sa psychology, may dahilan kung bakit ganito. Ang hirap sa pagbubukas ng puso ay kadalasang konektado sa takot sa vulnerability. Kapag ang isang tao ay nasaktan habang siya ay bukas at totoo, natututo ang isip na iwasan ang ganitong sitwasyon. Para sa kanila, ang pagiging vulnerable ay katumbas ng panganib. May tinatawag na emotional defense ang utak. Ito ang naglilimita kung gaano kalalim ang pinapakita nilang emosyon. Kahit may nararamdaman sila, pinipili nilang itago ito para maiwasan ang posibilidad ng rejeksyon o pagkasaktan. Habang tumatagal, nagiging habit ito. Hindi na nila namamalayan na ang simpleng pag-share ng nararamdaman ay nagiging mahirap. Ang puso nila ay parang may harang na hindi madaling mabasag. Isa pang dahilan ay ang paniniwala na ang ibang tao ay hindi kayang unawain sila. Kapag may karanasan sila na hindi pinakinggan o binaliwala, nagkakaroon sila ng doubt na magbukas muli. Para sa kanila, walang kasiguraduhan na maiintindihan sila. Pero ang ganitong pag-iwas ay may epekto. Habang pinoprotektahan nila ang sarili, nawawala rin ang pagkakataon na makaranas ng tunay na connection. Dahil ang malalim na relasyon ay nangangailangan ng openness at tiwala. Ang pagbabago ay hindi kailangang biglaan. Maaaring magsimula sa maliit na hakbang. Sa pagbabahagi ng kaunting nararamdaman sa taong nagpapakita ng respeto at consistency. 10. Deep distrust sa psychology protection o pagkakulong. Ang deep distrust ay parang dalawang talim ng isang espada. Sa isang banda, pinoprotektahan ka nito. Sa kabilang banda, maaari ka rin nitong ikulong. Sa psychology, ang distrust ay nagsisimula bilang isang defense mechanism. Kapag ang isang tao ay nasaktan o niloko, natututo ang isip na mag-ingat. Unti-unti nitong binabawasan ang tiwala sa iba para maiwasan ang parehong sakit. Sa ganitong paraan, nagiging proteksyon ito. Habang tumatagal, nagiging mas malakas ang depensang ito. Ang simpleng pag-iingat ay nagiging matinding pagdududa. Kahit walang malinaw na dahilan, nagiging default na reaksyon ang hindi pagtitiwala. Para sa kanila, mas ligtas ang laging handa kaysa magulat sa sakit. Pero dito nagsisimula ang problema. Kapag ang distrust ay sobra na, hindi na lang nito pinipigilan ang sakit. Pinipigilan na rin nito ang posibilidad ng saya, tiwala, at koneksyon. Ang mundo ay nagiging limitado. Ang mga tao ay nagiging banta sa halip na oportunidad.
Ang proteksyon ay nagiging pagkakulong. Ang pader na itinayo para sa kaligtasan ay siya ring nagiging hadlang sa pagpasok ng mga taong may mabuting intensyon. At habang tumatagal, mas lalong tumitibay ang paniniwala na mas mabuting mag-isa kaysa magtiwala. Ngunit mahalagang maunawaan na ang deep distrust ay hindi permanenteng kalagayan. Ito ay natutunan at kaya rin itong baguhin. Hindi kailangang sirain agad ang pader pero maaaring magbukas ng maliit na pinto. Sa pamamagitan ng tamang karanasan at mga taong consistent, unti-unting nabubuo muli ang tiwala. Hindi ito mabilis pero posible. Sa huli, ang deep distrust ay hindi simpleng pagdududa lang. Isa itong kwento ng sakit, pag-iingat at tahimik na pakikipaglaban ng isip para manatiling ligtas. Pero tandaan mo, hindi ka habang buhay kailangang manatili sa likod ng pader na iyon. May mga tao pa rin kayang patunayan na ang tiwala ay hindi laging nauuwi sa sakit. At sa bawat maliit na hakbang na pinipili mong magbukas muli, unti-unti mong binibigyan ang sarili mo ng pagkakataon na maranasan ang tunay na koneksyon. Hindi madali ang magtiwala ulit, pero posible. At minsan, iyon ang susi para makalaya ka sa sarili mong takot. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.